It is a violation of pertinent constitutional provisions, and it is likewise jurisdictionally void, and the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. Naniniwala po kami na kompleto po yung aming articles of impeachment, including the process in which it was transmitted to the Senate. Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nais ipatigil sa Supreme Court ng ilang abogado mula Mindanao dahil depektibo umano. Ngunit isa sa House prosecutors, iginiit na matibay ang kanilang reklamo. Nakikiisa ako dun sa sulat na inilabas ng aking minority leader na si Senator Coco Pimentel na sa kanyang pag-intindi sa konstitusyon ay malinaw ang utos sa amin na once matransmit sa amin ang articles of impeachment tulad ng nangyari ay agad po kaming mag-convene. Ilang senador umaapela na kay Senate President Francis Escudero na agad na simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. We are contemplating on maybe perhaps asking all these social media platforms to secure a franchise in this Congress, because we want to make sure that it's not just the platforms who make money, but also the Philippine government. Pagkuha ng prangkisa ng social media platform sa Kongreso, pinag-iisipan na. Buwis na binabayaran ng online content creators, sinilip sa House Tricom hearing. This is an active investigation. It's very early on. It's really important that we do not speculate. What we can say is the runway was dry and there was no crosswind conditions. We also want to give an update. Investigasyon sa pagbaligtad ng Delta Airlines sa Ontario, Canada, sinimula na. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Hindi na uubra ngayon ang mga birong patayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Nicolas Torre III, maaari itong sundin ng mga taga-suporta ng dating Pangulo. Para naman sa kampo ng dating Pangulo, walang legal na batayan ng reklamo ni General Torre. Ito ang balita ni Lea Ilagan. So ano po na-resist talaga yan? Hindi talaga lawful yan. Noon pa man, wala lang pumapatol sa kanya dahil presidente pa siya noon. Ngayon, hindi na siya presidente, he must be reminded that he should know his place in the scheme of things. Sariling desisyon ni Police Major General Nicolas Torre III ang pagsasampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay may kaugnayan sa mga biro ng former president, kaugnay sa pagpatay sa 15 senador upang makapasok ang kanyang mga senatorial candidates. Ayon kay Major General Torre, wala din umana itong basbas o utos mula kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil at maging ng palasyo. I do believe that this is within the mandate of CIDG. Thus, I made a decision, but I informed our Chief PNP. I informed the higher-ups of this action. I made an official report. Ano po sabi ni Chief PNP? Okay naman. Wala pa namang caution sa akin na sinabing tumigil ako. Good job pa nga yung sinabi niya. Ayon pa kay Major General Torre, hindi dapat binabaliwala ang mga biro ng dating Pangulong Duterte kaugnay sa mga patayan. So ito na naman ngayon. Pasabugin natin ang Senado, patayin natin ang 15 senador. Paano pa may gumawa niyan? Siya ulit bahala. Mag-iisip na lang tayo at susolve na lang natin on the part of the police. Hindi naman pwede yan. Bagong Pilipinas na eh. Sumunod tayo sa batas dahil bagong Pilipinas na. Kung noon tinolerate yung mga ganyang mga shortcut, sa ngayon hindi uubra yan sa ating presidente. Kaya naman,
Kung ang NBI hindi pinansin ang biro ng dating Pangulo, si Major General Torre sumugod kahapon sa Department of Justice para magsumite ng reklamong unlawful utterances at inciting to sedition base sa Department Circular No. 20. Nang tanungin naman si Major General Torre kung alin sa mga sinabi ng dating Pangulo ang pasok sa reklamong inciting to sedition o paghikayat sa mga tao na magrebelde o labanan ng gobyerno, ito ang kanyang naging tugon. Actually, napakarami, no? Napakahaba na yung speech, no? Pero yung portion lang talaga na unlawful utterances, ang gusto kong emphasize doon, yung kanyang, in general naman, inciting to sedition ang sinasabi niya Nasa napakaraming pinagsasabi niya ron. So, inisa-isa ko yun sa complaint. Pero ang gusto kong diinan doon, yung unlawful utterances talaga, yung puro na lang patay-patay. Hindi rin umano kailangan ang 15 senador bago umusad ang isinampanyang reklamo laban sa dating Pangulo. Wala naman. At hindi naman namin na-expect dahil hindi naman sila kailangan doon para mabuild up ang kaso. Pero kung gusto nila mag-file on their own, on the effect of that joke sa kanila, they can do so and we'll welcome and we'll entertain them in CIDG. Sa huli, sinabi naman ni Major General Torre na ipinauubaya na niya sa mga prosecutor ang evaluation ng mga reklamong isinampa niya laban kay dating Pangulong Duterte. I'll just leave it up to the prosecutors to evaluate kung alin ang kanilang elevate sa husgado for trial at alin ang kanilang i-dismiss kung mayroon man silang i-dismiss. Ngunit para sa dating Presidential Legal Counsel at kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Attorney Salvador Panelo, outright dismissible at walang legal na batayan ang reklamo ni General Torre. Ipinunto pa niya na ang pahayag ng dating Pangulo ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang welcome gesture sa mga senador. Aniya, maaaring tingnan ito bilang isang hindi sinasadyang pagkilala na ang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon ay malakas at mahirap talunin. Ang Department Circular No. 20 ng Department of Justice ay nag-aatas sa mga prosecutors na magsagawa ng case build-up bago magsampa ng reklamo. Ito'y upang masiguro ang prima facie case at certainty of conviction base na rin sa mga dokumento, witnesses at mga ebidensya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyan ng 5 araw ng Commission on Elections ang magkapatid na Erwin at Ben Tulfo maging ang iba pang kapamilya nito na kumakandidato upang sagutin ang isinampang disqualification laban sa kanila. Layo ng petisyon na ma-disqualify sa pagtakbo ang mga Tulfo kaugnay ng pagbabawal ng saligang batas sa political dynasties. Ayon naman sa COMELEC, dadaan sa isang normal na proseso ang petisyon na inihain sa mga ito. Ito ang balita ni Dante Amento. Ngayong araw na ito, iraraffle po natin ang kaso, katulad din ng mga ordinaryong kaso na meron sa COMELEC para mapunta sa isang divisyon ng COMELEC. Iraraffle ngayong araw ng Commission on Elections o COMELEC ang petisyon na kanilang natanggap kahapon laban sa 5 miyembro ng pamilya Tulfo. Ito ay para malaman kung alin sa 2 dibisyon ng komisyon ang hahawak sa naturang kaso. Layo ng petisyon na idiskwalipika ang kandidatura ni na ACT-CIS Representative Erwin Tulfo at Ben Tulfo na kapwa kandidato sa pagkasenador. Gayon din ang kapatid nitong si Wanda Tulfo Teo na nominee ng Turismo Party List at ang re-electionist na asawa at anak ni Senator Raffy Tulfo. Ayon sa petitioner, disqualified ang mga ito sa ilalim ng Article 2, Section 26 ng Saligang Batas na nagbabawal sa political dynasty, gayon din sa issue ng pagiging natural-born citizen o citizenship. Sinasabi po niya na ito ay pinagbabawal ng Saligang Batas natin and therefore dapat hindi payagan sapagkat yung mga tumatakbo ay related sa isang incumbent na senador, si Senator Raffy Tulfo. Meron din po nabanggit na isang paragraph doon patungkol sa issue ng citizenship. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, dadaan sa isang normal na proseso ang kaso ng mga Tulfo. Pagkatapos na mairaffle ang kaso, maglalabas ng summon ang dibisyon para sagutin ng mga respondent ang reklamo. Kaagad na mag-i-issue yung naturang dibisyon ng summons na tinatawag upang pasagutin sa 5 araw ang mismong mga respondents
para doon sa kanilang hinaharap na disqualification cases. Kapag nakasagot na ang mga respondent sa loob ng 20 araw, ay inaasahang maglalabas na ng desisyon ang dibisyon. Tiniyak ni Garcia na tatapusin nila ang kaso bago ang halalan sa Mayo hanggang sa Antbank level. Ibig sabihin, kapag natapos sa dibisyon, maaari pa kasing umakyat sa Antbank ang kaso. Dahil kasama po siya sa isang petisyon, ang magiging desisyon namin ay isang desisyon sa buong petisyon na po sa lahat ng mga kumakandidato po na yan na miyembro po ng isang pamilya o magkakamag-anak. Ganyan po ang treatment. Nilinaw ng COMELEC na hanggat hindi pa pinal ang desisyon ay mananatili ang pangalan ng mga ito sa balota, lalo na at nasimulan na ang printing. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ng veteran journalist at ngayon ay tumatakbong senador para sa 2025 elections na si Ben Bitag Tulfo ang disqualification case na inihain sa Commission on Elections laban sa kanya. Ang kaso ay inihain ng isang Virgilio Garcia at political dynasty ang ipinupuntong dahilan sa kanyang paghain ng disqualification case laban sa mga Tulfo. Ayon kay Bitag, bagamat pabor siya sa anti-political dynasty, wala pa rin matibay na batas na pumipigil dito. At dahil dito, malayaan niya siyang tumakbo bilang senador at sakaling pala rin, isa ito sa kanyang aasikasuhing maipasa. Bukod kay Ben Tulfo, sinampahan din ng disqualification case sa COMELEC ang dalawa pa niyang kapatid at pamangkin. Hanggat hindi malinaw yung batas, hanggat hindi lumabas yung sinasabing batas na magmumula sa Kongreso, Senado, maraming nag-attempt na rito. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ma-implementa. Siguro hindi pumapasa. At this point, Article 2, Section 26 of 1987 Constitution. Sinuri namin yan, the state shall guarantee equal access to all opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. So, para sa akin, hanggat walang malinaw na batas, enabling law, sino mag-i-implement niyan? For now, I trust the wisdom of the Commission on Elections. Kung ako'y papalarin, loloobin ng poong may kapal na ako'y pumasok sa Senado, sisilipin ko na lang yan. Tingnan natin kung ano magagawa natin para hindi na magkaroon ng kalituhan at medyo yung kanya-kanyang interpretasyon dahil may batas na. Tungkol naman sa citizenship, binigyan diin ni Tulfo na isa siyang Pilipino at handa siyang harapin ang lahat ng kumukwestiyon dito. Nais ipatigil ng ilang abogado mula sa Mindanao ang pag-usad ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga petitioner, depektibo at walang bisa ang impeachment complaint sa pangalawang Pangulo. Ngunit iginiit naman ng isa sa House prosecutors na hindi depektibo ang itrinansmit na reklamo sa Senado. Ito ang balita ni Jed Neresina. This is a response to the clamor of the people that we should file a petition for certiorari prohibition with prayer for preliminary injunction and TRO against the impeachment complaint filed against the Vice President. Dumulog kanina sa Korte Suprema ang ilang abogado upang hilingin ang pagpapawalang bisa sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing petisyon ay mula sa ilang Mindanaoan lawyers na kilala rin bilang mga kaalyado at taga-suporta ng pamilya Duterte sa pangunguna ni na Attorney Israelito Torion, Attorney Martin Delgra at Attorney Luna Acosta. Ayon kay Attorney Israelito Torion na kilala ring legal counsel ni Apollo Kibuloy, hiling nila na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema na layong ipaisantabi at pawalang bisa ang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Aniya naniniwala sila na mayroong malaking kakulangan sa nasabing impeachment complaint. Paliwanag ni Attorney Torion, lumalabag ito sa ilang mahahalagang probisyon ng konstitusyon at walang sapat na batayan sa jurisdiksyon. Kaya dapat aniya itong ibasura at hindi ipagpatuloy ng Senado. It is a violation of pertinent constitutional provisions and it is likewise jurisdictionally void and the same should be dismissed and not entertained by the Senate of the Republic of the Philippines. That in essence is the foundation of our complaint. It is very defective because first, it did not consider the three priorly filed impeachment complaints.
Kinwestiyon din ng mga petitioner ang prosesong isinagawa ng Kamara sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Paglilinaw ni Atty. Torion na may malaking depekto ang impeachment complaint. Una, hindi nito kinonsidera ang tatlong naunang impeachment complaints. Nilabag rin umano nito ang due process para sa pangalawang Pangulo at hindi nito sinunod ang itinakdang proseso ng verification ayon sa konstitusyon. If the 3 complaints were entertained, included in the order of business within 10 session days, and included within 3 session days in the Committee of Justice, referred to the Committee of Justice, then the 1-year bar rule would have operated, and the 4th impeachment complaint should not have been legally entertained. Samantala, iginiit naman ng isa sa House prosecutors na hindi depektibo ang itinransmit na reklamo sa Senado. Naniniwala po kami na kompleto po yung aming articles of impeachment, including the process in which it was transmitted to the Senate. As far as we're concerned, it is well within the bounds of the law. Dagdag pa ng mambabatas na tuloy ang preparasyong ginagawa ng prosecution team kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinundena naman ng Makabayan Bloc sa Kamara ang anilay desperadong hakbang ng Vice Presidente para hadlangan ang hustisya at iwasan ang pananagutan sa pamamagitan ng kanilang petisyon sa Korte Suprema na naglalayong ihinto ang impeachment proceedings. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi urgent ang impeachment case para magpatawag ng special session. Ito ang pananaw ni Senator Amy Marcos sa gitna ng mga panawagan na agarang pagsasagawa ng Senado ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ngunit para kay Senator Aquilino Pimentel III, dapat agad na isagawa ang proseso ng impeachment alinsunod sa konstitusyon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Well, hindi nakakatulong yon. Abala ang lahat. Baka walang panahon din mag-aral at suriin ng maigi ang katibayan na ipapakita. Sinusuportahan ni Senador Amy Marcos ang posisyon ni Senate President Francis Jesus Cordero na isagawa ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa 20th Congress. Paliwanag ng Presidential Sister, October 2023 pa umusbong ang usapin tungkol sa impeachment sa pangalawang Pangulo at 2 buwan pa ang lumipas bago ito tuluyang naisapinal at naiakyat ng Kamara sa Senado. Kaya kung magpapatawag niya ng special session, dapat ang tanging dahilan lang nito ay isa itong urgent matter. Hindi naman dali-daling dinala dito sa Senate, hindi naman natin masasabi na urgent requiring the calling of a special session. Yun lang pakiwari kong personal. Parang hindi justified dahil hindi naman siya urgent. 2 taon nga pinag-uusapan, 2 buwan inupuan, hindi naman pinadala rito. Ano dun ang urgent? Bagaman inaaral na rin niya ang proseso ng impeachment, ayon kay Senador Marcos, wala pa rin ang rules of impeachment na dapat unang pag-aralan. Nauna nang sinabi ni Senador Escudero na nangangailangan ng plenary session para masimulan ng formal na aksyon para sa impeachment process. Kabilang na rito ang rules of impeachment na pagkakasunduan ng mga senador na tatayong impeachment judge. Sa kabila nito, marami pa rin ang nananawagan na dapat umpisahan na ng Senado ang impeachment trial kung saan isang petisyon ang inihain pa sa Korte Suprema para dito. Ngunit naniniwala si Senador Marcos na dapat hayaan ng mga sanghay ng pamahalaan ang mga miyembro ng mataas na kapulungan na magdesisyon sa paghawak ng impeachment trial. Personally, sa akin lang, I believe that the doctrine of separation of powers among the 3 great branches of government grants the Senate a great degree of discretion in handling impeachment trials, including whether the proceedings can begin during the recess or not. But since the case is already before the Supreme Court, sub judice na siya. At syempre, igagalang natin anumang hatol ng ating Korte Suprema. Sumulat naman si Senate Minority Floor Leader Aquilino Coco Pimentel III kay Senate President Francis Jesus Cordero kaugnay ng agarang pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
Nakasaad dito na sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng 1987 Constitution, mababasa ang trial by the Senate shall forthwith proceed kapag naihain na ang beripikadong reklamo o resolusyon ng impeachment. Paliwanag ni Senador Pimentel, ang pagsasalin sa Filipino ng salitang forthwith ay agad na kasing kahulugan din ng madali, bigla, dagli o karakaraka. Gayon din anya ang nakasaad sa pagsasalin ng konstitusyon sa wikang Filipino na dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Kaya kinakailangan anya na gawin ng Senado ang mandato ng saligang batas na aksyonan ng impeachment case ng walang antala. Sang-ayon naman si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros sa posisyon ni Pimentel. Nakikiisa ako dun sa sulat na inilabas ng aking minority leader na si Senator Coco Pimentel na sa kanyang pag-intindi sa konstitusyon ay malinaw ang utos sa amin na once matransmit sa amin ang articles of impeachment tulad ng nangyari ay agad po kaming mag-convene. Samantala, kinumpirma naman ng Office of the Solicitor General na wala pa silang natatanggap na kopya ng petition for mandamus na inihain sa Supreme Court. Ayon kay Soljan Menardo Guevara, handa naman ang kanyang tanggapan sakaling i-endorso na sa kanila ang naturang petisyon. I understand that this matter will be maybe endorsed to us by the Senate. Kasi yung Senate ang gustong makumpel to start the process kaagad. Kaya mandamus, to command, to compel. So, in all likelihood, baka kung i-endorse ng Senate yan sa amin, we'll be preparing the appropriate comment on the petition for mandamus. Kaugnay nito, inaasahang magbibigay ng reaksyon si SP Escudero sa kanyang isasagawang press conference bukas. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinatrato ng Korte Suprema bilang urgent matter ang petisyon na may kinalaman sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito ay inatasan na ng Korte Suprema ang Senado na sumagot sa petisyon na layong obligahin na mataas sa kapulungan na agarang umakto bilang impeachment tribunal. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ibig sabihin yan ay magdedesisyon ang Korte Suprema sa lalong madaling panahon, yung mandamus petition. Gandang gabi, Monica. Alam mo, walang ibinigay na partikular na timeline ang Korte Suprema kung gaano nila katagal desisyonan. Hindi lang itong impeachment complaint o petisyon na inihain sa kanila. Ang malinaw sa atin, Monica, nasa buong diskresyon ng Korte Suprema kung kailan nila ilalabas ang kanilang desisyon. Sa sesyon ng Supreme Court en banc ngayong hapon, kabilang sa inaksyonan ng Korte ang petisyon na humihiling na mag-convene ang Senado bilang impeachment tribunal at kaagad na magsagawa ng pagliliti sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat noong nakaraang Biyernes lamang naihain ang petisyon, ay mabilis na umaksyon ang kataas-taasang hukuman. Monica, ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Su Mayting, hindi niya alam ang partikular na natalakay sa en banc, pero ang impeachment case anya ay concern ng buong bansa. Impeachment is a nationwide concern that will be treated with urgency because of the gravity of the matter. Tumanggi na magkomento si Attorney Ting kung kaya binilisan nila ang pag-aksyon ay dahil wala ng panahon para talakayin ang kaso. Kaugnay nito, binigyan ng 10 araw ng Korte ang Senado na magsumite ng kanilang comment o sagot sa petisyon na dapat sila ay mag-convene na. Patunay din anya na may urgency ang issue dahil kaya 10 araw lamang ang ibinigay sa Senado. It was treated as an urgent case. And this is also obvious from the fact that the Supreme Court gave them a non-extendable period of 10 days to comment. Higit isang linggo nga, Monica, matapos makarating sa Senado ang kasong impeachment laban kay VP Duterte, naghain ng petisyon si Attorney Catalino Hinirillo Jr. sa Korte Suprema noong nakaraang Biyernes. Sa kanyang petisyon, sinabi nito na ang salitang forthwith sa Article 11 ng Konstitusyon, ang ibig sabihin ay kaagad, madalian o walang antala. Kaya naman hindi anya pinapayagan ng saligang batas na iantala ng Senado ang pag-akto bilang impeachment tribunal sa panahon na wala silang sesyon o nakareses.
Monica, kabilang din sa natanong kanina sa tagapagsalita ng Korte Suprema kung pwede ba na mamagitan ang Supreme Court pagdating sa impeachment case considering na ang Senado ay isang co-equal branch ng judiciary. Ayon pa kay Attorney Ting, pwede silang mamagitan alinsunod sa konstitusyon kapag mayroong pag-abuso sa diskresyon ang isang sangay ng pamahalaan tulad ng Senado. So isa yon sa titingnan nila, Monica, kung nagkaroon ba ng grave abuse of discretion ang Senado bago sila maaaring mamagitan dito sa issue ng impeachment case laban sa ating pangalawang Pangulo. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang digitalization ng proseso sa kanilang mga ibinibigay na serbisyo. Umaasa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na magiging handa ang ahensya sa mga paparating pang mga hamon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Every single centavo spent, every program that is implemented, every decision that has been made must serve a very clear purpose to create opportunities that endure, that uplift and reach far beyond just today. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang bawat sentimo ng kanilang pondo at bawat ilulunsad na programa ay mapapakinabangan ng mamamayan. Sa pagdiriwang ng ika-74 na anibersaryo ng ahensya, kinilala ng Pangulo ang mga programa ng DSWD na naghatid ng positibong resulta sa buhay ng mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, aabot na sa mahigit na 4 na milyong pamilya ang nabigyan na ng suporta sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Marami na rin anya ang gumraduate o nakabangon ng mga pamilya dahil sa programa. Since its inception, nearly 678,000 families have achieved self-sufficiency. Ibig pong sabihin, kaya na nila na itaguyod ang kanilang sarili dahil may kumpiyansa at pag-asa sila para sa mas maliwanag na kinabukasan. Kasabay nito, inilunsad ng DSWD ang digitalization ng ilan sa mga serbisyong ibinibigay nito para mas maging madali para sa publiko. Kabilang narito ang online system application sa mga kumukuha ng travel clearance para sa minors o ang Minors Traveling Abroad online portal. Sa bagong sistema, aabot lamang sa 1 hanggang 3 araw ang pagpoproseso ng travel clearance kung walang problema sa mga isinumiting mga dokumento. Isang one-stop shop rin ang inilunsad para sa regulatory services ng ahensya. Tinawag ang digital project na ito na Harmonized Electronic License and Permit System o HELPS. Sa pamamagitan nito, ma-access ng madali ang serbisyo ng ahensya tulad ng certification for the registration, license to operate, accreditation of social welfare and development agencies at iba pa. Ipinakilala rin ng DSWD ang development model sa pangangalaga ng kapakanan ng mga pamilya na tinawag na Pamilya sa Bagong Pilipinas. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan nito, masusing matutukoy ang mga pangangailangan ng mga mahihirap na pamilya. Sa programang ito, susuriin natin ang kalagayan ng bawat pamilya upang matukoy ang kanilang tunay na pangangailangan. Kasabay nito, ipapatupad natin ang mga angkop na kalinga upang matiyak ang tulong ng gobyerno na wasto, sapat at tumutugon sa kanilang mga sitwasyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa kabila ng araw-araw na paalala at madalas na panghuhuli, marami pa ring motorsiklo at pribadong sasakyan ang nangangahas na dumaan sa EDSA busway. Karamihan sa kanila matinding traffic sa EDSA ang idinadahilan kung bakit sila dumadaan sa EDSA busway kahit alam naman nilang bawal. Ito ang balita ni JP Nunez. Sorry po kasi nagmamadali po. Nagmamadali na sa trabaho, matinding traffic pa ang sasalubong sa pagdaan sa EDSA. Ito ang katwiran ng isa sa mga rider na dumaan sa EDSA busway kanina. At dahil may operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa northbound ng EDSA Kamuning Flyover, nahuli siya ng mga otoridad.
Hindi tinanggap ng SAIC officer ang kanyang paliwanag kaya na-issuehan siya ng violation ticket at pinagmumulta ng 5,000 pesos. Ang ibang mga motoristang nahuli, idinahilan din na umiwas lang sila sa traffic kaya dumaan sa busway. Bahagyang bumigat ang trapiko sa lugar na isinagawa ng SAIC ang operasyon ng panghuhuli. Matapos mapara ang ilang mga sasakyan na dumaan sa busway, kinailangan ng lumiko ng mga bus na dumadaan dito. Inakala tuloy ng ilan na merong aksidente sa ibabaw ng flyover kaya kahit alam nilang bawal sa busway ay sinubukan pa rin nila na pumasok para mapabilis ang biyahe. Sir, akala ko sir may aberya, may banggaan. Din marami kasi sir umiwas, dapat sunod lang ako, dito lang. Pero hindi ko talaga ugali sir na po part ko mag-time. Alam mo bawal, pero alam mo, may sira talaga. Sa ilang oras na operasyon ng SAIC kanina sa EDSA Kamuning Flyover at sa Quezon Avenue, umabot sa 49 ang mga nahuling busway violators at iba pang traffic law violators. 42 sa mga ito, pawang mga motorsiklo na ang iba ay rider ng ride-hailing applications at delivery riders. Mayroon ding isang government ambulance, 4 na pribadong sasakyan, isang taxi at isang provincial bus. Isang motorsiklo naman ang na-impound sa Land Transportation Office dahil walang nakakabit na plaka. Paulit-ulit na paalala ng SAIC sa mga motorista na kung alam naman nila na hindi sila authorized na dumaan sa busway ay wag na silang dadaan. 5,000 piso ang multa sa unang paglabag at pwede pa yang umabot ng 30,000 pesos at revocation ng driver's license kapag mas maraming beses na. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando mula sa Nagoya, Japan. Nagsimula na ngayong araw ang 3 araw na pagbisita sa Japan ng head ng nuclear watchdog ng United Nations. Ito ang ikalimang opisyal na pagbisita sa bansa ni Rafael Grossi, pinuno ng International Atomic Energy Agency. Kasama sa kanyang itinerary ang pagpunta sa storage facilities ng lupang nakontamina sa 2011 Fukushima disaster. Sinusubaybayan ng organisasyon ang ilang dekada na proseso para i-decommission ang Fukushima No. 1 nuclear plant na nasira matapos tamaan ng tsunami sa pinakamalalang nuclear disaster mula noong Chernobyl. Nagsimula na ang pag-uusap ng Estados Unidos at Russia sa posibleng peace agreement para wakasan ang digmaan sa Ukraine. Ngunit hindi kasama ang Ukraine at mga leader ng Europa sa nasabing talakayan. Kinundina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang negosasyon nang wala silang partisipasyon habang tinawag ito ng German Chancellor Olaf Scholz na highly inappropriate o hindi naaangkop. Pinabababa ng parehong panig ang inaasahang resulta ng usapan, ngunit nababahala ang Ukraine at Europa sa mabilisang hakbang ng administrasyon ni Trump patungo sa negosasyon. Kasama rin sa agenda ang paghahanda para sa isang posibleng summit sa pagitan ni Trump at Putin na itinuturing ng Russia bilang pagkakataon upang makuha ang ilang koneksyon mula sa US. Habang nagpapatuloy ang usapan, nananatiling kritikal ang Ukraine at mga bansang Europe sa anumang kasunduang maaaring mabuo nang hindi isinasaalang-alang ang kanilang mga interes at seguridad. Agad sinimulan ang investigasyon sa pagbaligtad ng Delta Airlines sa Ontario, Canada. Nanatili namang sarado ang Toronto Pearson International Airport ng ilang araw para sa gagawing pagsisiyasat. Ito ang balita ni Noel Poliarco. We can now confirm that 18 injured passengers have been transported to the local area hospitals. We had one additional passenger recently transported to a hospital.
18 pasahero ng Delta Airlines jet ang kumpirmadong nasaktan sa pagbaligtad ng eroplano sa Toronto Pearson International Airport. Ayon kay Todd Aiken, Fire Chief ng Toronto Pearson, mula sa naunang 17 na napaulat, may isa pang nadagdag. Umapila naman ito na iwasan muna ang mga espekulasyon sa insidente habang isinasagawa ang investigasyon. This is an active investigation. It's very early on. It's really important that we do not speculate. What we can say is the runway was dry and there was no crosswind conditions. We also want to give an update. Ang Transportation Safety Board of Canada o TSB nagdeploy na ng isang team para mangalap ng impormasyon at masuri ang pangyayari. Mananatiling nakasara ang naturang paliparan ng ilang araw para sa isasagawang investigasyon. Inabisuhan na rin ang mga pasahero na magkakaroon ng delay sa kanilang mga flight. Kinilala naman ni Toronto Pearson President and CEO Deborah Flint ang agarang pagtugon ng emergency workers. First and foremost, there was no loss of life, and this is in due part to our heroic and trained professionals, our first responders at the airport. Airport emergency workers mounted a textbook response, reaching the site within minutes and quickly evacuating the passengers. Naging mabilis din ang pagresponde ng air at land ambulances ng Ontario sa lugar upang agad madala sa ospital ang mga nasaktang pasahero. Ang Delta Airlines Flight 4819 ay galing sa Minneapolis-St. Paul International Airport at nag-crash landing sa Toronto bandang 2:15 p.m. Kitang-kita sa mga video na kumakalat online na nakabaligtad ang eroplano habang inililikas ang mga pasahero. Mayroong 80 na tao sa eroplano, kabilang ang 76 na pasahero at 4 na crew members. 22 sa mga pasahero ay Canadian at ang iba ay mula sa iba't ibang bansa. Nakikisimpatya naman si Delta CEO Ed Bastian sa mga naapektuhan ng insidente. Nagpapasalamat din siya sa mga Delta and Endeavour team members at sa mga first responders. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibinahagi ng Kensington Palace ang 4 na larawan na iginuhit ni Catherine, Princess of Wales at ng kanyang mga anak na sina George, Charlotte at Louise sa social media nitong Lunes, February 17. Ipinost ang mga larawan sa X na may caption na nagsasabi, nagbibigay ng isang sandaling koneksyon ang pagguhit ng mga portrait kasama ang mga anak habang ginugugol ang oras sa pagtingin at pagtutok sa isa't isa. Gayon din ang pagiging malikhain at higit sa lahat, pagkakaroon ng kasiyahan na magkakasama. Inilabas ng Kensington Palace ang mga larawan matapos pangunahan ni Princess Catherine ang pagbubukas ng isang bagong exhibit sa London's National Portrait Gallery. Dito, hinihikayat ang mga bata na gumuhit ng kanilang sariling portrait habang bumibisita sa museo. Isang batang lalaking nangangarap maging ballroom dancer ang naging paksa ng isang award-winning film sa London. Nagsilbing inspirasyon ng pelikulang Rom-Chick ang 9 na taong gulang na si Roman Oleksiy na malubhang nasunog sa isang missile attack ng Russia sa Ukraine noong Hulyo 2022 na pumatay rin sa kanyang ina. Ang pelikula ay mula sa idea ni Konstantin Betninko na estudyante sa Goldsmiths University of London. Ikinuwento nito ang pagaling ng bata at ang kanyang mga pagsubok na tuparin ang kanyang pangarap na maging isang professional ballroom dancer sa kabila ng sakunang nangyari sa kanya. Isang local Ukrainian society ang tumulong sa mga estudyante sa pag-cast ng mga aktor. Ayon sa mga bumubuo ng production team, naging hamon sa kanila ang pag-transform sa London upang pagmukhaing Ukraine para mabuo ang pelikula. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi.
Sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang magkahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Zamboanga City at Cainta, Rizal. Samantala, isinugot naman sa ospital ng UNTV team ang batang nilagnat at nagsusuka sa Butuan City. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na naaksidente sa Divisoria, Zamboanga City pasado alas 10 kagabi. Nagtamo ng mga gasgas at hiwa sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 52 anyos na biktima na residente ng nasabing lugar. Ayon sa angkas nito, biglang huminto at lumiko pakaliwa ang sinusundan nilang motorsiklo. Hindi nila naiwasang masagi ito na naging dahilan ng kanilang pagkasemplang. Matapos mabigyan ng paunang lunas ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Alas 2 ng madaling araw naman kanina, habang nagro-roving ang UNTV News and Rescue Team ay nadaanan ng isang aksidente sa kanto ng Imelda Avenue, Country Homes Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal. Nakaupo na sa gilid ng kalsada ng datna ng grupo ang babaeng biktima na 20 anyos na taga Cainta, Rizal. Nagtamo ito ng sugat sa kaliwang tuhod at pamamaga sa kaliwang paa na nilapatan ng paunang lunas ng rescue team. Galing ang biktima sa Taytay at pauwi na ng Cainta, angkas ng isang motorcycle taxi ng maaksidente. Wala namang tinamong injury ang rider. Ayon sa motorcycle taxi rider, iniwasan niya ang isang asong tumawid sa kalsada dahilan upang mawala ng balanse at mabuwalang minamanehong motorsiklo at maipit ang kaliwang paa ng angkas nito. Dinala ang biktima sa Cainta Municipal Hospital upang mabigyan ng atensyong medikal. Isinugod ng UNTV News and Rescue Team sa ospital ang isang 6 na taong gulang na batang babae mula sa Barangay Florida, Butuan City bandang alas 9 kagabi. Nagsusuka at nilalagnat ito na ikinababahala ng magulang niya na nasa Barangay Doongan, Butuan City. Humingi ng tulong sa timang magulang ng bata upang makuha ang anak na nasa Barangay Florida pa kasama ang lola nito at madala sa ospital. Kasama ang magulang ng bata ay tinungo ng grupo ang kinaroroonan ng kanyang anak. Ayon sa nanay ng bata, umaga pa lang ng February 17 ay naibalita na ng lola nito sa kanila na nagsusuka ito at bandang alas 7 ng gabi ay nilagnat na ito. Pagdating ng team sa lugar ay buhat-buhat ng ama ang bata na makikitang may dinaramdam. Agad namang sinuri ng team ang vital signs nito at nagsagawa ng initial na pagtatanong upang malaman ang nangyari bago pa man nagkasakit ang bata. Napag-alaman ng grupo na nagkasakit ng dengue ang bata, 5 buwan na ang nakalilipas. Galing din sa paglalakbay ang mag-anak bago ito nagkasakit. Matapos ang ilang oras sa biyahe, ay naihatid naman ng team ang bata sa Agusan del Norte Provincial Hospital. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-iisipan na ng mga kongresista ang pagkakaroon ng regulasyon sa social media platforms gaya ng pagkuha ng prangkisa mula sa Kongreso. Samantala, sinilip naman sa pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM kung nagbabayad ba ng tamang buwis ang online content creators. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Is it true, Mr. Chair, that he did not call me traitor, but it continues to be there and to be consumed by the public through the social media? Is it not important to you to correct something that did not originate from you? It's because, Mr. Chair, the only time I learned about that was when I heard about your interview calling me and mangmang. Why would I even defend you if you're calling me as a commissioned officer of the Philippine Coast Guard, being a spokesperson, calling me mangmang, not knowing what I'm saying? Nagkaharap ng personal sa ikalawang pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM sina Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Umani ng pagtuligsa sa social media si Congressman Marcoleta matapos nitong sabihing hindi umiiral ang pangalang West Philippine Sea. Kaya sa pagharap ng dalawa, inusisa ng kongresista ang PCG spokesperson. Ako'y binabas po dahil nga po doon sa pagkakasabi ko na
There is no such thing as West Philippine Sea. I was called a traitor at yung statement ko raw is a disservice to the nation. It came from no less than the spokesman of the Philippine Coast Guard. Let's put it on record. I did not use the word traitor. I said I stand by the statement of the President. I did not mention you said it. The katang-isip phrase was the President's statement during his SONA. I just merely restated the statement of President Bongbong Marcos. Kapwa naging biktima ng misinformation sa social media ang dalawang personalidad kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ayon sa presiding chairperson ng ikalawang pagdinig ng House Triple Committee, malinaw na halimbawa ito ng epekto ng pagkalat ng misinformation sa social media. I think we have seen one of the ill effects of misinformation. I think everybody will agree to that. That is one of the ill effects of fake news or misinformation. Kaya naman ang mga kongresista, pinag-iisipan ng magkaroon ng prangkisa ang social media platforms upang makapagpatupad ng regulasyon at maiwasan ang pagkalat ng misinformation, disinformation, fake news at cybercrimes. Gayon din upang matiyak na nakapagbabayad ng tamang buwis ang mismong social media app services. We are contemplating on maybe perhaps asking all these social media platforms to secure a franchise in this Congress, because we want to make sure that it's not just the platforms who make money, but also the Philippine government. That's one. Number two, if you are under the franchise of this government, then you will toe the line. Sorry, I do not mean toe the line, meaning you will be subject to the regulations and then the rules that will be imposed under this law. Binigyan diin ng mga kongresista ang pagdinig ay hindi upang sikilin ang karapatan sa malayang pamamahayag at pagsasalita. Samantala, sinilip din sa pagdinig ng TRICOM kung nakapagbabayad ba ng tamang buwis ang mga kumikitang online content creators. Ayon sa tech giant na Google, hindi kasama sa mino-monitor nila kung nakapagbabayad ba ng buwis ang content creators sa pamahalaan. Ngunit iginiit ng kinatawan ng Google Philippines na nagbabayad ng kinauukulang buwis ang Google sa mga bansa kung saan nag-ooperate ang tech giant. Nasita naman ng Bureau of Internal Revenue o BIR dahil hindi kasama sa monitoring nito kung nakapagbabayad ba ng tamang buwis ang mga kumikitang digital content creators. On the part of YouTube, we do not, and we believe that the local internal revenue service are the ones who are monitoring that. We rely only on the voluntary declaration of the influencers insofar as their income, because there will be great difficulty in monitoring the same. Under existing tax laws, we cannot just investigate any taxpayer. Audits are done randomly or based on those who are classified as high risk. We cannot just audit any taxpayer. So we prioritize those who are only classified as high risk. Sa ilalim ng Revenue Memorandum Circular No. 97-2021 ng BIR, pinapaalalahanan na ang social media influencers sa obligasyon nilang magbayad ng buwis at sumunod sa registration at reportorial requirements ng kawanihan. Pinagsusumiti naman ng ulat ng House TRICOM ang Bureau of Internal Revenue kung ilang social media influencers ang nagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilalabas na ng National Food Authority o NFA bukas, araw ng Miyerkules, ang unang batch na non-regular rice stocks nito alinsunod sa deklarasyon ng Food Security Emergency sa bansa. Base sa anunsyo ni NFA Administrator Larry Lacson, ang initial na supply ay ipamamahagi sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI sa San Juan, Valenzuela, Navotas at Camarines Sur. Ibibenta ng NFA ang bigas sa mga local government units sa halagang 33 pesos per kilo na maipapasa naman sa consumers sa halagang 35 pesos per kilo. Isa ang Social Security System o SSS sa takbuhan ng mga manggagawa kapag nangangailangan ng pera. Bukod kasi sa benepisyo sa mga miyembro,
maaari ring manghiram ng pera rito. Ngunit minsan, mahaba at matagal ang proseso rito. Kaya ang SSS nais nang gawing madali at mas mapabuti pa ang serbisyo para sa mga miyembro nito. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Yung mas maganda kasi mahirap din sa mga katulad namin senior na magpabalik-balik pagkuha ng requirements. Gastos, pamasahe, tapos pagod. Isa si Nanay Mirasol sa higit 157,000 na pensioner ng Social Security System. Aniya, 4 na taon na siyang pensioner ng ahensya. Ngunit naalala niya ang hirap na mag-asikaso ng papeles, kaya inabot siya ng mahigit 1 araw para matapos ito. Pagdating ko sa SS, sinanap na sa akin mga requirements. Tapos, kinabukasan, bumalik pa ako. Pagbalik ko naman, okay na naman agad. Maano lang ang pila kasi maraming tao. Mga 2 days, ganun. Depende sa requirements mo kasi pagkakulang pa, maabot ng 3 days. Ayon sa SSS, plano nilang ayusin ngayon taon ang kanilang mga proseso. Kasama sa kanilang rerepasuhin ang pagpapasimple ng requirements at verification process para sa mga nag-a-apply ng pension. Plano ng SSS na reviewin ang edad at lokasyon ng mga pensioner at magsagawa ng home visits. Ayon na rin sa patakaran ng Annual Confirmation of Pensioners o ACOP program. Samantala, si Benji na isang empleyado ng isang kumpanya, kumuhaan niya siya ng loan sa SSS para sa gastusin ng kanyang anak. Ngunit hindi niya natapos ang pagbabayad sa kanyang utang dahil inabutan siya ng COVID-19 pandemic. Kaya umabot na sa halos 2,000 ang interes at patuloy na nadaragdagan dahil hindi niya maasikaso ang pagbabayad. Yung time na di ako nakapaghulog sa mismong buwan na yun. Tapos after 2 years, naghulog ako. Parang nag-down payment ako mga 2K plus. Then nagkaroon ng pandemic, yun, naudlot. Ngayon, yung nag-follow up ako, pumalo ng ilang taon, nagkaroon ng interest. Ngayon masama, di ko pa nga rin nahulugan kasi gawa ng hindi ako nakakapunta ng SS, laging busy. Nanganganak pa rin po siya. Ayon naman sa ahensya, pinag-aaralan na rin nila na pababain ang interest rate para sa mga calamity at salary loan na kasalukuyang nasa 10% kada taon. Sinabi ni SSS President and Chief Executive Officer Robert Joseph M. Declaro, kakayaning mapababa ang interest rate ngayong 2025 dahil sa magandang pinapakitang performance ng investment portfolio ng ahensya. Bukod sa mga ito, layon din ng SSS na mas mapalawak pa ang coverage para sa mga self-employed professionals at masiguro na patuloy na makakapaghulog ang mga ito ng kontribusyon. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na iba pang detalya ang SSS tungkol sa mga ito. Tiniyak naman ng SSS na ang mga pagbabagong ito na gaganapin ngayong 2025 ay para sa mahusay na serbisyo para sa mga miyembro, habang sinisigurado rin na may sapat na pondo para sa mga ito. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pagpapalakas ng puwersa at kasanayan ng hukbong katihan ng Pilipinas at isa sa kanilang inaasahang katuwang ang bansang Japan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Japan archipelagic concept, the way they're preparing their defense is similar. We are also archipelagic, so their way of defending their country is a good template for us on our preparation. Naghahanda na ang Philippine Army sakaling iratipika ng bansang Japan ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Ayon kay Lieutenant General Roy Galido, may mga nakalinya na silang mga pagsasanay kung tuluyang ipatupad ang kasunduan. On the side of being able to move forces from one major island to another major island, just like what they're doing. Nauna nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na asahan na ang mas malalim na kooperasyong pangmilitar at pagsasanay kung tuluyang maisa sa katuparan ng RAA at maaprubahan ng bansang Japan. Inaasahan ngayong taon matatalakay sa Japan Parliament ang RAA. Pero habang wala pa ito, may mga isinasagawa ng pag-uusap ang dalawang panig. We are having high-level arrangements already on areas that we can work on.
So as when it is ratified, we are ready to be able to work with them. It's our humanitarian assistance response, HADR. We have the same setup. So Japan is also having this calamity threats, so as with the Philippines. So this is one area. And then second, of course, is our land platform capability development. Ang kasunduan ay unang nilagdaan noong June 8, 2024 sa ikalawang Philippine-Japan 2+2 meeting. December 16, 2024, ipinasa ang Senate Resolution number 1248 ng walang pagtutol. Ibig sabihin nito, tapos na ang ratifikasyon ng RAA sa bahagi ng Pilipinas at inaantay na lamang ang katulad na resolusyon sa Japan. Samantala, nakausap sa telepono ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang counterpart nito sa Japan na si Okano Masataka kahapon. Napag-usapan ng dalawang security advisor ang pagtutulungan ng dalawang bansa upang tugunan ang mga issue sa West Philippine Sea. Pinagtibay din ng dalawang bansa ang suporta ng bawat isa sa freedom of navigation at international law sa South China Sea at East China Sea. Pati na rin ang kahalagahan ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Nagkasundo ang dalawang NSA na patuloy na magtutulungan para sa seguridad ng Japan at Pilipinas at ipagpatuloy ang trilateral na kooperasyon kasama ang Estados Unidos sa ilalim ng bagong administrasyon ni US President Donald Trump. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinabahala ng Philippine Coast Guard ang mapanganib na namang pagkilos ng People's Liberation Army. Sa isang video, kitang sinasadyang lapitan ng Chinese Navy helicopter ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness sa bahagi ng Baho de Masinloc. Halos 3 metro na lamang ang distansya ng helicopter ng China sa sasakyan ng B-4. Nangyari ang insidente dakong alas 8 ng umaga kanina. Kasama ng B-4 ang mga tauhan ng PCG at ilang kawani ng media na nalagay sa panganib dahil sa agresibong hakbang ng China. Ayon sa PCG, ito ay malinaw na paglabag at tahasang pagbaliwala nito sa International Civil Aviation Regulations. Tiniyak naman ng PCG at B4 na mananatili silang matatag sa pagtatanggol sa soberanya, karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa kabila ng mga tumitinding agresyon ng China. Magpapatupad ng taas pasahe sa susunod na buwan ang mga airline companies. Ayon sa Civil Aeronautics Board, bunsod ito ng pagtaas sa Level 5 na fuel surcharge sa Marso mula sa kasalukuyang Level 4. Nangangahulugan nito ng nasa 542 pesos na dagdag sa airfare kung domestic flight, habang maaari namang umabot ng mahigit sa 3,700 pesos ang dagdag sa pasahe kung international flight. Ito ang unang pagkakataon na tumaas ang fuel surcharge sa eroplano makalipas ang 5 buwan. Inanunsyo na ng Light Rail Manila Corporation na simula na sa April 2, 2025 ang fare adjustment sa LRT Line 1. Sa notice na natanggap ng LRMC noong February 14, nakasaad na inaprubahan na ng Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation ang kanilang petisyon na taas pasahe. Sa ilalim ng bagong taripa, magiging 20 pesos na ang pinakamurang pamasahe sa LRT1 mula sa kasalukuyang 15 pesos sa mga single journey ticket. Ang end-to-end station mula sa Fernando Poe Jr. Station sa Quezon City hanggang Dr. Santos Station sa Parañaque ay aabot na ng 55 pesos. Noong January 9 ay isinagawa ang public hearing sa petisyon ng LRMC kung saan nagpahayag ng pagtutol ang ilang mga labor leaders dahil sa epekto nito sa mga manggagawa. May pagkakamali sa pag-organisa at hindi na dapat maulit ang nangyaring pagharang ng motorcade ng mga angkas rider sa Cainta Rizal noong February 2
Ayon mismo sa Chief Executive Officer ng ride-hailing app na si George Royeca. Pinatawa naman ng 90-day preventive suspension ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ni Royeca dahil sa insidente. Ito ang balita ni JP Nunez. I went to Marilake. Kasama ako dun sa sumunod dun sa motorcade. And I think for me, whatever the case may be, no, I take command responsibility because syempre event namin yon, hanay ko yun, that is my organization. And I think as leader of that organization, I'm held to a higher standard. Inamin ng Chief Executive Officer ng Angkas na si George Royeca na siya ang nag-organisa at kasama siya mismo sa motorcade na humarang sa mga motorista sa isang intersection ng Cainta, Rizal noong February 2. Ang motorcade anya ay bahagi ng kampanya na Make Marilake Safe Again na dinaluhan din ng iba pang mga motorcycle enthusiasts. At dahil siya anya ang organizer, inako na niya ang pagkakamali at isinuko mismo ang driver's license sa Land Transportation Office o LTO noong February 10 kung kailan niya natanggap ang show cause order. Natutuan niya siya sa pagkakamali at ipinangakong hindi na dapat ito maulit, lalo't isa sa pinopromote nila sa angkas ay ang road safety. There was a misstep in terms of how it was organized. Well, it shouldn't happen again. Sa text message naman ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa UNTV kahapon, kinumpirma nito na pinatawan nila ng 90-day suspension ang driver's license ni Royeca. Itinuwid din ng ahensya ang naunang pahayag na revocation ang kanilang naging desisyon. Nauna nang sinabi ng LTO na obstruction of traffic ang violation ng mga angkas rider dahil sa ginawa nilang pagpigil sa mga motorista kaya dapat managot ang nag-organize nito. Sa video na nag-viral online, makikita pa na naka-green light na ang traffic light nang pigilan ang mga paandar na sasakyan. No left turn din ang area kung saan lumiko ang mga kasama sa motorcade. Samantala, sa tanong ng mga netizen kung mag-aangkas na rin ba ang CEO ng naturang ride-hailing app, narito ang sagot ng opisyal. Matagal na po ako umaangkas. So I think tuloy-tuloy lang po yung pag-aangkas natin. You got to support your own product, diba? So talagang maraming beses na nakakatuwa na nakikita ako ng mga riders, sumasakay ako sa kanila. Ang 90-day preventive suspension na ipinataw sa kanyang driver's license ay upang bigyang daan ang mga gagawin pang investigasyon ng LTO at nang hindi na maulit ang pangyayari. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang magsagawa ng konsultasyon ang Provincial Government of Bohol kasama ang mga manggagawa na naapektuhan ng hanap buhay upang matulungang makahanap ng alternatibong mapagkakakitaan. Ito ay matapos ipatigil ng pamahalaang panlalawigan ang whale shark interaction activities sa 3 bayan ng Bohol dahil sa nakitang paglabag sa marine life tourism regulations. Ito ang balita ni Gladys Suabe. Understandably, yung mga manggagawa talaga, they feel sad, sila kasi ma-stop yung livelihood nila diyan. Pero hindi naman pwede na they'll do a livelihood na ang component na activity is in violation of the law, like yung feeding. Hindi naman pwede yon. Aalamin ng pamahalaang panlalawigan ng Bohol kung paano tutugunan ang immediate needs ng mga nawalan ng trabaho sa pagpapatigil ng whale shark activities sa 3 bayan ng lalawigan. Kamakailan lang ipinag-utos ng pamahalaang panlalawigan ng Bohol ang pagpapatigil sa pagpapakain o simpleng paglangoy kasama ang mga butanding at anumang whale shark activities sa bayan ng Lila, Albuquerque at Dawis bilang bahagi ng tourism activities ng ilang resorts sa kanilang lugar. Ikinabahala ng provincial government ang masamang epekto ng pagpapakain sa mga butanding. Nagdudulot kasi ito ng masamang amoy sa mga kalapit na bayan, tulad ng Panglao na kadalasan ay dinadayo ng mga turista. What really prompted Governor Aris Aumentado to
issue the order to stop. It's not just suspension, to stop the whale shark interaction activity is that yung feeding nila, because they are feeding the whale sharks in order to lure them to stay in the area, it has caused foul odor sa tubig. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang ginagawang Marine Patrol ng probinsya upang matiyak na walang lalabag. It has to be controlled and responsibly done with the continuing monitoring sa Coast Guard, sa BFAR, and the PNP Maritime Group. We are hoping na wala talagang mag-violate and tuloy-tuloy na ito na no more polluting the waters of Bohol by throwing krill into the waters para sa whale shark. Ang hakbang na ito ng pamahalaan ay paalala na rin sa mga tourism operator na laging sumunod sa mga ipinatutupad na guidelines upang hindi makompromiso ang mayamang likas yaman sa probinsya. Upang matugunan naman ang mga apektadong manggagawa, nakipag-ugnayan na ang provincial government sa Department of Labor and Employment at ibang ahensya para mabigyan ng ayuda. So the province also prepared the SWD and the Department of Labor na makabigay ng whatever financial assistance sa mga affected na workers, no, dito sa mga operators to tide them over because of this stoppage sa whale shark interaction. Bagaman suspindido ang whale shark activities sa ilang bayan sa Bohol, maaari pa rin bumisita sa probinsya at subukan ang iba pang atraksyon nito tulad ng Chocolate Hills, naggagandahang waterfalls at beaches. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito po ang ating mga naging ka-OC ngayong araw ng Martes. Maraming salamat at mag-shoutout po tayo kina Henny Tukib, Alex Banching, Romuel Rabaca de la Cruz, Ray Lingat, Sally Montesilio at Florentina Cortez. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, Versikulo 5, na nagsasabi, "Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.